Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cleto. Taong 1956, Baliwag, Bulacan. Maraming malalaking syudad na ang naikot ni Cleto para lamang magampanan ang kanyang trabaho. Anya, matagal na panahon nang lumipat sa mga malalaking bayan ang iba't ibang uri ng mga espiritong nasa panig ng kaliwa. Kabilang sa mga ito, ang mga demonyo at iba pang malalakas na nilalang na kumokontrol at nanginginain sa mga pangkaraniwang tao. Ayon sa kanya, magmula noong nahanay siya sa larangan ng pagpapalayas ng mga kaluluwa, napasok siya sa digmaang hindi niya sukat akalaing patuloy pa ring nagaganap sa mundo. Dahil sa bagay na yan, lahat ng makamundong pagmamay-ari ni Cleto, isinantabi na muna niya. Ang kanyang lupain noon sa kanilang probinsya, ibinenta niya sa murang halaga upang magkaroon siya ng sapat na pera pangtustos sa kanyang mga pangangailangan habang siya ay naglalakbay. Dagdag pa niya na, hindi naman sana siya mamumulat ng ganon kung hindi dahil sa ama niyang nagpumilit na manahin niya ang lahat ng karunungan nito. Bilang huli itong pabor na hinihingi ng tatay niya, kahit labag sa kanyang loob, di niya yun tinanggihan. Sa totoo lang, walang kaalam-alam si Cleto sa buhay ng kanyang ama, gawa ng minsan lang itong umuuwi sa kanila. Sa katunayan, nanatili lang yon sa kanilang bahay noong binalot na ito ng matinding karamdaman. Huli na rin ang nalaman niya, nakaanib pala yon sa isang samahan na dalubhasa sa pagpapalayas ng masamang espiritu, lalong-lalo na sa pagpatay ng mga taong naaanib sa mga kulto na kumakain ng kapwa nito. Hindi lang yon, nalaman din niyang pinuno ng nasabing grupo ang kanyang ama. Dahil sa mga ganoong detalye, mariin naman niya yung kinausap ukol sa mga bagay-bagay. Nang mapag-alaman naman ng kanyang ama na natuklasan na niya ang sikreto nito, ora mismo siya ang pinili nitong magmana sa karunungang tanga nito. Literal na salin lamang ng karunungan ang ginawa ng tatay niyang yon, kaya hindi na siya dumaan sa anumang uri ng pagsasanay. Bago rin yun binawian ng buhay, paulit-ulit nitong ipinayo sa kanya, pananalig ang nag-iisang sikreto kung hangad niyang maging bantog sa larangang pinasukan niya. Ilang araw lang din ang lumipas magmula noong namatay ito, dumating ang mga kaanib sa samahang itinayo nito. Yon ang nagbigay sa kanya ng kaukulang detalye ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Doon niya na rin nalaman na nasa malalaking syudad na pala naninirahan ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kaya na may isang buwan pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang tinalikuran ang sarili nilang probinsya. Masakit man yun para sa kanila, kinakailangan nila yung gawin, alang-alang sa kanyang yumaong ama. Sa loob ng ilang dekadang paglalakbay, kung saan-saan na napadpad ang grupo nila Cleto. Habang tumatagal, unti-unti na ring bumababa ang bilang nila, hanggang sa hindi naglaon, siya na lamang ang natira. Yung mga kasama niya kasi, piniling manatili na lamang sa mga bayang kanilang nadaanan sa paniniwalang hindi nila mauubos ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang banal na kasulatan na rin mismo ang nagsabi, lilipulin ng Panginoon ang lahat ng masasama sa araw mismo ng paghuhukom. Dahil sa ganoong paniniwala, napadpad silang mag-ina sa lugar ng Baliwag. Mula roon nabuhay sila sa pagbebenta ng mga kakanin na kanila namang nakukuha sa may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Yun na lang kasi noon ang nag-iisang paraan
upang makalibre sila ng matutulugan, gayon din ng pagkain minsan. Bagaman mahirap ang buhay, ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat. Inakala rin niyang doon na matutuldukan ang kanyang kaugnayan sa lihim na karunungan, subalit dumating ang isang araw na nagsilbing bangungot ng buhay niya. Yung kanyang ina kasi, bigla na lamang sinapian ng isang makapangyarihang demonyo na kalaunay kumitil sa buhay nito. Sa kasamaang palad, hindi niya nagapi ang nilalang na yon. Hindi naman kasi porket makapangyarihan ang tanga ni Cleto, kaya na niya ang lahat. Aminado rin siyang sa mga oras na yon, masyado pang bata ang kanyang kaalaman. Dahil sa ganoong paniniwala, mas lalo pa siyang nanaliksik kung papaano papatayin ang mga espiritu na walang patid na gumagambala sa mga tao. Pilit niya ring inalam ang demonyong pumaslang sa nanay niya, hanggang sa kalaunay natukoy niya na ito. At yun ay ang isang demonyong nagngangalang Balban. Marami ang hindi nakakakilala sa nilalang na yon, pero dahil sa taas ng antas ng lihim na karunungan ni Cleto, nagawa niya itong matukoy. Sa kanyang pananaliksik, doon niya na lamang ang demonyong yon ay kanang kamay pala ng isang makapangyarihang gabunan na naninirahan sa dulong parte ng lupain ng Baliwag. Kalat na kalat yun sa kanilang lugar, kaya kalimitan sa mga katulad niyang may alam sa lihim na karunungan, iniiwasan ang mga baryong malalapit dito. Sa oras kasi na makatungtong sila sa lugar na yon, bilang na lamang ang kanilang oras bago mapasok ng demonyo ang kanilang mga bakod at puder sa katawan. Sa mga sandali ring nagtagumpay ito, makakauwi pa naman sila sa kanilang lugar. Yun nga lang, bitbit na nila ang isang malubhang karamdaman. Maliban sa pawis na nagmumula sa pakpak ng isang anghel, wala nang ibang lunas na alam ang mga manggagamot para mapawi ang ganoong uri ng karamdaman. Isipin ninyo kung gaano kahirap kumuha ng lunas nito. Base pa sa mga nalaman ni Cleto, magtatagal lang din ng 1 linggo ang pahirap ng sakit na yun sa tao. Una, magkakaroon nyo ng matinding sakit sa ulo na babalda naman sa buong katawan nito. Hindi na rin yun makakakain pa dahil sa pagiging magaspang ng lalamunan nito. 1 gabi lang din ang itatagal ng katawan ng biktima bago yun tuluyang mangayayat. Sa loob ng mga 7 araw, hindi yun makakatulog at makakaranas ito ng matinding pagdadalamhati bago yun tuluyang bawian ng buhay. Sabi-sabi rin sa kwento na ang sinumang nilalang na namatay sa karamdaman ni Balban, hinding-hindi na makakatawid sa kabilang buhay. Dahil sa ganoong paniniwala, nagdulot ito ng matinding takot sa hanay ng mga antingero at pagkabahala naman para sa mga babaylan at dibino. Upang maiwasan din ng mga pangyayaring may kaugnayan sa mga nilalang na yan, sa halip na salakayin nila ito, minabuti naman nilang paghandaan ang mga digmaang paparating. Nang mapag-alaman naman ni Cleto ang tungkol sa bagay na yan, doon na siya nagsimulang kumilos. Bagaman marami ang taong gustong tumulong sa kanya, iniwasan niya ang mga ito. Ang nais niya kasing mangyari, siya mismo ang pumatay sa nilalang na yon. Alam naman niyang mahirap itong gawin, pero hindi yun sapat para panghinaan siya. Naniniwala kasi noon si Cleto na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ay dahil sa hangarin niyang pagpapatayin ng mga ito. Dahil sa ganoong paniniwala, walang araw na hindi niya itinutuon ang kanyang oras sa pagsasanay. Minsan nga, dahil sa tindi ng mga ginagawa niya, nakakalimutan na niyang maghanap buhay para may pantustos sa sarili niya. Hindi naglaon, ang dating mayaman na si Cleto
Dahan-dahan na ring nalugmok na ultimo pagkain para sa pang-araw-araw, kinakapos na siya. Mabuti na lang, may mga pagkakataong nakakatagpo siya ng mga mabubuting tao na siya namang nagbibigay ng tulong sa kanya. Gayunpaman sa kabila nito, hindi pa rin sapat upang makamit niya ang antas na kanyang hinahanap. Isang hapon, habang tulala siyang nakaupo sa gilid ng daan, may napadaang lalaki na halos kaedad lang din niya. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang gulat na nagwiwika sa kanya ng, Cleto? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit umabot ka sa ganyang kalagayan? Sandali lang, bibilang kita ng makakain. Kasabay ng pagwika ng lalaking yon, ay ang dali-dali naman itong paglapit sa isang tindahan para bumili. Maya-maya pa, pagbalik naman ito sa kanya, agad naman niyang napansin ang hawak-hawak nitong kakanin at tubig. Pag-abot naman ng lalaki ng pagkain, walang pagdadalawang isip naman siyang nagpasalamat habang mabilis siyang binubuksan. Dahil sa sobrang gutom niya noon, segundo lang ang naging pagitan bago niya yun maubos. Nang medyo guminhawa na ang kanyang pakiramdam, unti-unti na niyang napapansin yung mukha ng lalaki na may kahawig sa dati niyang kapatid sa samahan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinanong ang pangalan nito na siya namang walang pagdadalawang isip na sinagot ng lalaking yon. Ako to, Cleo, si Pablo. Matagal na rin kitang hinahanap. Kaya lang kita natuntun dito ay dahil sa tulong ng mga manlalakong napagtanungan ko sa karatig bayan. Ang layo na ng narating mo. Nasisiguro ko ring hindi madali ang pinagdaanan mo. Huwag ka mag-alala. Ngayong narito na ako, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Masayang wika nito sa kanya. Pagtatapat pa nito na, kaya siya nito nahanap, ay dahil sa pabor na rin ng ama nitong naging tagasunod din ng kanyang ama. Dahil sa pabor na yon, nagdesisyon siyang tuparin ito, alang-alang sa kanilang padre de pamilya. Naniniwala kasi ang matandang yon, kakaiba ang abilidad ni Cleto, kaya kinakailangan niya itong protektahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos naman yung mabanggit ng lalaki, doon na yon nagsimulang magtanong ukol sa kinaroroonan ng nanay niya. Subalit, nang marinig naman niya ang mga katagang yon, di naman niya maiwasang manlumo habang inilalahad dito ang tungkol sa mga nangyari noong nanirahan sila sa bayan ng Baliwag. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman na ng lalaking yon ang lahat-lahat. Gayunpaman, sa kabila ng mga narinig nito, sinubukan pa rin siyang yayaing umalis sa lugar na yon na siya namang hindi na niya pinaunlakan. Pasensya ka na, Pablo, pero hindi ako aalis dito nang hindi na pagbabayad ang nilalang na pumatay sa nanay ko. Di ko maiisip ang dahilan nila kung bakit nila ginawa ang bagay na yon, pero gusto kong ibalik sa kanila ang lahat ng sakit na naidulot ng mga nangyari sa aking buhay. Nasa sayong pa siya. Pwede mo naman akong iwan, subalit ikalulugod ko kung ako'y iyong matutulungan. Seryosong wika ni Cleto sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong tinapik ang kanyang balikat habang sumasagot ng, Sa tingin mo ba, matatanggihan ko ang pabor na hinihingi mo? Sige, Cleto, susunod ako sa'yo. Sabihin mo lang kung ano ang pwede kong maitulong sa'yo. Matapos naman nilang magkasundo, doon na nila sinimula ng pananaliksik sa demonyong yon.
Habang inaalam ni Pablo ang mga kakayahan ng balban, siya naman ay pinagtuunan niya ng pansin ang pagkakakilanlan ng gabunan na kasalukuyang nagpapatahan sa demonyong kanilang hinahanap. Sa loob ng 2 linggong pananaliksik, unti-unti na ring nagiging klaro sa kanila ang lahat. Ayon sa kanya, na kung hindi dahil sa mga albularyong napagtatanungan nila, wala talaga silang kaide-ideya sa mga nilalang na kanilang kinakaharap. Base rin sa mga detalyeng kanilang nalaman, pinuno ng isang pugad ng mga aswang ang nangangalaga sa diablong yon. Kagaya niya, henyo rin yun sa paggamit ng mga buhay na salita, kaya mula sa pagiging manlalason, nakamit nito ang estado ng isang gabunan. Hindi lang yun, sa proseso rin ng paglikom ng kapangyarihan ng nilalang, marami itong inargabyadong tao at higit sa lahat, pinahirapang mga manggagamot. Dahil sa lupit ng nilalang na yon at sa tangan nitong hindi masukat na kapangyarihan, pinangilagan ito ng mga antingero sa buong lugar ng baliwag. Marami rin ang sumubok na paslangin ito pero lahat yon ay nabigo. Dahil sa ganoong pangyayari, nagsimula ng pangilagan ng mga tagalugar ang dulong parte ng lupain. Alam kasi nilang mahigpit pagdating sa teritoryo ang gabunan, kaya maigi talaga ang ginagawa nilang pag-iwas. Matapos naman nilang marinig ang tungkol sa mga ganoong detalye, nagpatuloy lang naman sila sa kanilang pagsasanay. Sa puntong yon, ang pinaghusayan ng maigi ni Cleto ay ang mga usal na gagamitin niya sa pagpapalayas ng isang makapangyarihang demonyo. Ang kaibigan naman niyang si Pablo, naging abala rin sa pagsasanay kung papaano siya nito mapoprotektahan sa mga sandaling pinapalayas na niya ang nilalang sa katawan nito. 2 araw ang lumipas bago sila umalis. Doon na sila nagsimulang maghanap ng kanilang mga sangkap. Kabilang na sa mga sangkap na hinanap niya ay isang antigong salamin na mag-100 taon na ang tanda. Yun kasi ang pangunahin niyang kinakailangan para mapalitaw ang diablong pumatay sa kanyang ina. Kalakip din ng salaming yon ay ang mga pinaghalo-halong sangkap ng langis, asin at mga halamang gamot na kalimitang ginagamit sa pagtataboy at pagpapahina sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Katakot-takot din na pagdarasal ang kanilang pinagdaanan noon para lamang makamit ang isang mataas na antas ng bakod at puder. Sa pagdating naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, walang pagdadalawang isip naman nilang nilisan ang bayan. Marami man ang gumugulo sa kanyang isipan. Pinilit nilang ituon sa iisang layunin ang kanilang mga wisyo. Hindi rin sila nag-isip ng kahit na anong ikakahina nila sa kadahilanang masama yon para sa mga tanga nilang mutya. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang paglalakbay. Marami na silang nadaan ng mga karatig baryo. Habang tumatagal, napapansin naman nilang papaunti na ng papaunti ang mga taong naninirahan sa lugar kung saan malapit ang balban. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng 10:00 ng gabi, napansin na nga nila ang pag-iba ng simoy ng hangin sa buong paligid. Dahil wala naman silang kaide-ideya sa lugar na pinuntahan nila, kaya pinili nila noong magpalipas ng gabi sa isang maliit na sityo. Habang nagmamasid naman si Cleto sa labas, panay lang naman ang ginagawang pagdarasal ni Pablo. Akala nila walang mapapadaan na nilalang sa lugar na yon, pero bago pa man sumapit ang hating gabi, may napansin silang presensya ng grupo ng mga aswang na naglalakad papalapit. Hindi nila mawari kung saang direksyon yun paroroon,
gawa ng nakakalat ang mga ito sa buong paligid. Maya-maya pa, nagsimula na ring magsialulungan ang mga aso sa sitio na siya namang naging hudyat para ihanda na nila ang kanilang mga gamit. Pagkasugbit naman ng kanilang mga armas, dali-dali naman nilang binuksan ang pinto ng bahay na kanilang tinuluyan, sabay tahak ng daan patungong sentro. Mabilis at tahimik ang ginawa nilang paggalaw noon upang hindi sila mapansin ng mga taong kasalukuyan na ring nagmamasid sa labas ng kanilang tahanan. Habang binabagtas naman nila ang daan, purong mga umaalulong na aso ang kanilang mga nasisilayan. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo lang lumakas ang kanilang kutob na kasamang bibisita sa lugar nila, ang gabunang nagtatanga ng espiritu ng demonyo. Matapos naman nilang pagbasehan ang ganoong kutob, agad naman silang humanap ng mapagtataguan upang makapagmasid ng maayos. Sa loob ng kalahating oras ng kanilang pagmamanman, marami silang napansing kapangi-pangilabot na mga kaganapan. Isa na rito ay yung walang patid na pagdaan ng libu-libong itim na kaluluwa sa lugar na yon. Ang mga aso namang maaga pang umalulong, paisa-isa nang nagsibagsakan dahil sa matinding pagod. Pagpatak naman ng hating gabi, muling bumalik ang katahimikan sa lugar. Habang nangyayari ito, nanatili pa rin silang alerto sa kadahilanang hindi pa rin nawawala ang mabigat na pakiramdam na patuloy pa rin nilang nararamdaman. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang grupo ng mga aswang na dahan-dahang lumalapit sa isang bahay. Dahil sa wala naman silang kaide-ideya sa mga gagawin nito, di naman sila umalis ng kanilang pwesto, lalo pat alam nilang ligtas sila sa lugar na yon. Ang kaso lang, pagbukas naman ng mga nilalang sa pinto ng bahay, narinig nila ang sigaw ng isang babae na walang patid sa paghingi ng tulong. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagkalansingan naman ng lahat ng gamit sa loob, kalakip ng mga tunog ng mga nagbabagsakang aparador. Nang mapansin naman yun ni Pablo, agad naman siya nitong siniko sa may bandang tagiliran habang nagwiwikas sa kanya ng, "Di ba natin tutulungan yan? Magpasya ka, Nakleto, hanggat hindi pa huli ang lahat." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napilitan naman silang sugurin ng bahay na yon. Upang maituon din sa kanila ang atensyon ng mga aswang, paulit-ulit nila yung sinigawan habang minumura. Dahil sa ginawa nila, mabilis naman nilang naagaw ang atensyon nito na siyang naging sanhi upang mabilis yung magsiliparan papalabas ng bahay. Paglapit naman ng mga tao sa kanila, walang patid naman sila nitong inatake, dahilan para mapabunot naman sila ng kani-kanilang mga sandata. Habang pilit yung itinataboy ni Pablo, maigi naman niyang hinanap ang gabunan hanggang sa masipat na niya ang isang matandang babae na hila-hila ang naghihingalong katawan ng isang buntis. Pagtarak naman niya ng kamay nito sa tiyan ng babaeng yon, buong puwersa naman itong hinugot ang sanggol sa loob, sabay sakmal sa laman nito na para bang isa yung napakasarap na delikasiya. Matapos naman yung gawin ng gabunan, agad namang binawian ng buhay ang babae dahil sa matinding pinsala nitong tinamo. Pagsilay naman ni Cleto sa kaganapang yon, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang dala niyang sundang, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Habang binabagtas naman niya ang daan, nanatili namang nakasunod sa kanya itong si Pablo upang mabugaw papalayo ang mga aswang na nakikigulo sa kanila. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng matanda, walang takot naman niya itong sinunggaban habang nagbibigkas ng mga buhay na salita.
Sa unang pag-atake pa lang niya, ibinuhos na niya ang iilan sa mga usal na alam niya, kagaya ng mga pantigalpo at pamako. Ang nais kasing mangyari noon ni Cleto, mahuli ang matandang yon bago pa man ito maipalabas ang kapangyarihan ng demonyo. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, imbis na maapektuhan ng husto ang nilalang, napansin naman niyang parang wala lang epekto sa katawan nito ang lahat ng kanyang ginagawa. Dahil dito, agad naman niyang hiningi ang tulong ni Pablo. Pagsigaw niyang kailangan na niya ang salamin, dali-dali naman yung lumapit sabay hugot nito sa kanyang likod. Nakatali kasi yun sa katawan ni Pablo upang hindi mapansin ng nilalang na may daladala silang ganoong bagay. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang pinakuha, bigla naman yung ngumisi habang nagwiwika sa kanya ng, Naunawaan ko na. Gusto mo muna ang kaibigan kong nanananahan sa akin bago mo ko paslangin. Napakadaling plano, iho. Pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap niyang gawin. Nang marinig naman ni Cleto ang sinabi nito, napangiti lang naman siya sabay sagot dito ng, "Huwag mo kaming maliitin. Dahil baka yan ang ikapahamak mo. Manood ka. Ipapalasap ko sa iyo ang aral na ipinamana sa akin ng aking ama." Matapos naman niyang masambit ang mga katagang yan, muli na naman niya itong sinugod. Akala nung nilalang normal na pag-atake lang naman ang kanyang gagawin. Ngunit nang masipat niyang dumukot na ng medalyon itong si Cleto, doon na siya nakaramdam ng pagkabahala. Alam kasi nito kung para saan ang mga simbolong nakaukit sa medalyong yon. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niya itong ilagan. Alinsunod sa utos ng matanda, mabilis naman silang pinaligiran ng mga kasamahan itong sigbin at aswang. Ngunit hindi yun sapat para mapigilan si Cleto. Sa bawat paghawak niya kasi sa mga nilalang na yon, nalulusaw niya ang bertud nito na siyang naging sanhi ng mabilis nitong kamatayan. Dahil sa ganun niyang abilidad, mas lalo namang nakahanap ng pagkakataon nitong si Pablo upang masunggaban ng palihim ang matandang gabunan. Hindi naglaon. Pagsilay naman niyang kayang-kaya niya na yung atakihin. Taimtim naman siyang bumulong sa kanyang mutya na siyang naging sanhi upang mabilis siyang makalapit sa kinaroroonan nito. Nang mapansin naman ng matanda ang ginawa ni Pablo, buong lakas naman siya nitong inatake, subalit nakaya naman yung masalag ng kanyang sundang. Habang pinipilit naman ng nilalang na pangibabawan siya, hindi na nito napansin ang paglapit ni Cleto sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman itong inilapat ang medalyon nito sa noo ng matanda, habang binabanggit ang mga buhay na salita na magpapako sa buong katawan nito. Sa isang iglap, tuluyan na ngang nanghina ang nilalang na yon. Paglupaypay naman ang braso nito, dali-dali namang sinigawan ni Cleto si Pablo ng, Pablo, ikaw na ang bahala sa iba nitong mga kasama. May tiwala ako sa iyo. Pagkalahad naman ni Cleto sa mga katagang yon, agad naman siyang lumapit sa antigong salamin. Mula sa harapan nito, pinahiga niya ang matanda, sabay sambit ng mga engkantasyon na magbibigay sa kanya ng kakayahan upang maipalabas sa kanyang katawan ng kapiraso ng kanyang kaluluwa. Maya-maya pa, nang maramdaman naman niyang humiwalay na ang espiritu ng kanyang braso, agad naman niyang sinimula ng pagdukot sa katawan nito. Matyaga niyang hinanap noon ang demonyo sa loob ng katawan ng matanda, kung saan pagkaraan ng 2 minuto, nahawakan na niya ang pinakapuso nito. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya itong hinugot, sabay bato sa salamin na nasa harapan niya.
Matapos naman niya itong gawin, doon na niya tuluyang nasilayan ang demonyong si Balban na nakakulong sa loob. Paulit-ulit pa siya nitong sinindak sa pamamagitan ng pag-angil at pagpapakawala ng malalakas na alulong, ngunit hindi man lang siya natinag. Sa halip, kumuha siya ng malaking tipak ng bato na siya namang ginamit niya sa pagbasag ng salamin. Nang may sakatuparan na niya ang bagay na yon, ito naman ang naging hudyat sa paglisan ng mga aswang. Nang makalayo na ang mga ito, agad naman nilang ibinalik sa lalagyanan ng kanilang mga sandata, hudyat na tapos na ang pakikipagbuno nila. Matapos ang mga pangyayari, nilinisan nila ang lugar na yon na parabang hindi man lang nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Magmula noon, nagpatuloy ang misyon nilang dalawa na lipulin ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa sa iba't ibang lugar. Hanggang sa kamatayan ni Cleto, patuloy pa rin niyang isinagawa ang tungkulin ng tagapagpalayas ng demonyo. Sa lahat din ng karanasan nilang magkaibigan, ang talagang pinakatumatak sa kanila ay nung nagkaroon sila ng kaharap na kanang kamay ng gabunan na si Balban. Okay. Opinion ko sa kwento. Medyo di ko na gets, no? Kasi pinag-uusapan natin dito mataas na uri ng demonyo. So, hindi ko alam kung si Balban ba yung kanang kamay o ginagamit niya lang yung gabunan na to, siya yung nagko-control. Pero ang pinakakanang kamay talaga ay yung gabunan. 'Di ba? Kasi base sa pinakataas ng kwento, sa simula ng kwento, pinapalabas dito na kanang kamay ng gabunan tong si Balban. Pero ako sa tingin ko, hawak ng Balban yung gabunan. 'Di ba? Ganun siya. Maganda sana to, no, kung nasundan pa yung kwento nitong magkaibigan. Tsaka ang galing din, lalo na yung kaibigan ni Cleto, si Pablo, natuto siya ng sobrang bilis. Di naman kasi sinabi kung ilang buwan o taon silang nag-aral para sa paghaharap nila nung gabunan na to na may kanang kamay na demonyo eh. Diba? Siguro taon din, no? Kasi nasa kwento lang tayo kaya parang ang bilis nung face, mabilis siya. Pero sa palagay ko, taon to. Kasi hindi basta-basta makukuha to kung linggo mo lang aaralin o buwan. Diba? Yun lang yung yun lang yung sa tingin ko na para sa akin. Pero overall, masasabi ko sa kwento, ang galing nilang duo. Parang kayang-kaya nilang magpaalis ng kahit sino o kahit anong klase ng demonyo kapag sumapi sa isang tao. Kasi yung demonyo na nasa loob ng gabunan, hindi biro yun. Sobrang ibang level nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.